Hindi, maliwanag naman yung aking pinaliwanag na lumabag o nag-commit ng grave abuse of discretion yung Committee on Justice dahil sa pagdedeklara nila na walang sufficiency in substance. Yung particular, yung Makabayan Block complaint. Kasi alam mo, ayon sa rules namin, sa particularly Section 5, Rule 3, nakalagay doon na ang tanging batayan sa pagtingin kung may substance o wala, kung yung bang complaint ay merong allegations of facts nandun. Maliwanag naman sa batayan ng yung mga reklamo, meron naman ng mga factual information. At pangalawa, kinakailangan yung factual information ay mag-uugnay sa paglabag sa isang impeachable offense. At maliwanag naman na impeachable offense ay corruption at betrayal of public trust. So, hindi pa dapat sa panahon na yon na ang magiging batayan sa substance ay yung mga ebidensya. Iyan ay gaganapin sa hearing ng committee. Kung pinayagan nila, pwede maglabas na ng ebidensya, itingnan yung mga ebidensya, kumuha ng mga testimonya. Ang ginawa nila, pinatay nila kagad. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na patunayan ng mga complainant yung kanilang aligasyon. Kaya hindi ako kaya ako'y bumoto na hindi dun sa committee report at sa dismissal ng committee report. Kinakailangan talaga na para malaman natin yung katotohanan, kailangan muna mag-hearing yung committee. Yan yung aking posisyon. Okay. May mga nagsasabi kasi na from the very start, mahina raw talaga yung kaso o yung reklamo against the President. Do you agree with that argument, Representative Erice? Or talagang nagkaroon ng, kumbaga, Hindi. Ang ginawa po nila, hindi sila sumunod. Kaya nga sinasabi nila mahina, pero hindi sila sumunod sa proseso na dapat sa Section 5, Rule 3, dapat may substance talaga. Kaya maliwanag naman yan maliwanag naman yung parameters Kaya nga pwedeng questionin sa Supreme Court yung decision na yan. Sa tingin ko dahil merong ginawang grave abuse of discretion. Kung mahina yung reklamo, bakit ayaw nilang payagan na ilabas yung mga ebidensya?